Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa Arcade Airdrop. Yan, kung saan ay mag-airdrop daw po sila ng 3 million na ARCD sa mga NFT farmers ng ETH, Solana at saka kay Bitcoin. Kaya ayan, atin pong aalamin ang karagdagang detalye tungkol sa airdrop na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi po rito ay Arcade Airdrop is scheduled to take place next week and the digital collectible ecosystem is already looking forward for the giveaway. Kaya ayan na po. Ang airdrop ng Arcade. Ayan. Sila po ay mamimigay ng ARCD tokens. Arcade Airdrop to go live in days. Ethereum-based decentralized finance or DeFi protocol for non-fungible tokens NFT lending, Arcade is looking forward to the next airdrop of ARCD tokens. The Arcade airdrop is scheduled to be held on February 21 and the said date, 750 ARCD tokens each will be distributed to 4,000 lucky collectible owners who hold certain pre-selected NFTs and Bitcoin ordinals collection that are frequently used as loan collateral on Arcade. Kaya yan, sino bang gumagamit dyan ng Arcade? Yan, sila po yung may chances na mabigyan po ng airdrop na ARCD token. At ayan, si Arcade po, sa mga hindi po nakakalam dyan, si Arcade po ay isa po siyang Ethereum-based na decentralized finance. DeFi po siya. At saka maliban po rito ay isa na rin po siyang non-fungible token na lending. Kaya ayan po si Arcade. At ayan na nga po, sila ay mamimigay po ng ARCD tokens pagsapit po ng February 21. At ayan, sila po ay hindi po iisa yung mananalo rito. Nasa 4,000 po yung mabibigyan dito ng reward or ayan, mabibigyan ng airdrop. Ayan, at mabibigyan po sila ng si 750 na ARC tokens. Ayan, ang bawat isa sa 400,000 na lucky collectible owners dito ay ayan, meron silang matatanggap na 750 ARCD tokens. Ngayon yung mapipili na ito na 4,000 na ito na lucky collectible owners ay sila po yung yan, kailangan po na meron silang hawak na mga NFTs at saka mga Bitcoin ordinal collections. Yan po yung requirements dito para makasali sa airdrop na ito. At yan yung madalas daw na gamitin na pang loan bilang collateral dito kay Arcade. First, about 2,000 wallets that hold digital collectibles like Pudgy Penguins, Lil Pudges, and Snappy Seals will also be randomly selected for the airdrop's allowed list. Another group of NFT holders who will be eligible for the Arcade airdrop are those either Solana-based Mad Lads and Tesorians NFTs or Bitcoin-inscribed ordinal collections, Bitcoin Puppets, Node Monks, and RSIC. Kaya yan po yung mga NFTs na mga na acceptable po sa airdrop na ito. Ayan, allowed list. Ayan, pagdating po, ayan, meron pong Solana base dito. Kay Solana base ay meron po yung tinatawag nilang Mad Lads and Tesorian NFTs. Kaya kung meron po kayo nito, ay pwede po kayong sumali rito sa airdrop na ito. Kay Bitcoin naman ay yung kanyang ordinal collections na katulad po ng Bitcoin Puppets, Node Monks at saka ang RSIC.
Yan, up to 2,000 lucky wallets holding these NFTs will also be selected randomly for the whitelist for the airdrop. Altogether, the potential winners of the Arcade airdrop will receive 3% of the total supply of the ARCD token, which will be around 3 million. Winners have only 2 hours to claim their ARCD tokens after the raffle has been completed. Kaya yan. Pagdating naman daw po sa mga naka-hold sa mga NFTs na ito kay Solana at saka kay Bitcoin ay ayan, nasa 2,000 naman po yung lucky wallets ang mabibigyan sa airdrop na ito. Ayan. Unclaimed spots will be made open to other holders of the NFTs and ordinals, although it would only be on a first come first serve basis. 2 days before the stipulated date for the Arcade airdrop, its snapshot will take place. Meanwhile, it is worth noting that there is a geographic restriction on this particular giveaway. Therefore, users in countries like United States will not be allowed to partake in the Arcade airdrop. Ayan, may geographic restriction po. Ibig pong sabihin ay may mga bansa na hindi po pwedeng sumali sa airdrop na ito. At yan nga, ang bansang United States ay hindi po sila kasali sa airdrop na ito. Kaya kung kayo po ay naninirahan sa bansang US, ay yan, kinalulungkot ko po na hindi po kayo kasali sa airdrop na ito. Kaya yan, Arcade eyeing cross-chain expansion. Before now, Arcade conducted a huge percentage of its business on the Ethereum network. Plus, its native token ARCD is Ethereum-based. Looking at the diversification of the airdrop across several blockchains, it suggests that Arcade may be considering expanding its presence on Solana and Bitcoin as well. Kaya yan, mukhang nagkakaroon daw po or mukhang plano daw po ng Arcade na magkaroon ng expansion. Ang gamit po niya ay si Ethereum at mukhang yan, gamit po niya ang Ethereum network, pero mukhang plano niya na magkakaroon siya ng multi-chain at gagamitin niya rin ang Solana at saka ang Bitcoin. Arcade co-founder Robert Masiello claimed that the company is a fan of all these communities. Amidst the airdrop and utilization of these networks, Arcade is mulling the idea of establishing its protocol on one of these networks in the near future. If this eventually happens, Arcade plans to support the potential blockchain with its leading offering. All of these activities suggest that the NFT ecosystem is gradually evolving and heading to greater heights, with Yoga Loves, the creator of the Bored Ape Yacht Club or BAYC, recently unveiling the acquisition of Proof, the creator of Moonbirds. Kaya yan pong muli ang Arcade, kung saan ay sila po ay mamimigay ng airdrop sa February, kailan ba yun? February 21 na po. Yan, napakalapit na po yan. Mamibigay po sila ng airdrop sa mga mapipiling lucky winners na nag-hold ng mga NFTs. Yan, mga NFTs collection na nasa kanilang listahan. Yan. Marami po silang mabibigyan at hindi lamang po mapupunta sa iisang tao yung kanilang airdrop na ito. Yan, ito po ay meron po silang yan, nasa mga 4,000 po yung bibigyan nila. At saka ayan, 4,000 at saka 2,000 yung kay Solana. Yung dito kay Ethereum, yung mga NFTs dito kay Ethereum ay 4,000 po yung mabibigyan. Yan, yung mga NFT holders ng Ethereum ay 4,000 po na mga individual ang mabibigyan ng reward or airdrop. Samantala dito kay Solana at saka kay Bitcoin, yung mga NFT holders naman dito ay nasa mga 2,000 yung mabibigyan ng airdrop.
At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.